Sunod namang nanawagan ng gobernador ng Northern Cotabato sa kanyang mga kababayan na manatiling kalmado kasunod ito ng pagsabog ng isa na namang bomba sa lalawigan. Nagbabalik ang aming kasama si Pengalinyo para sa detalye. Kabila ng pagsabog ng isang pinag-iinalaang improvised explosive device o IED sa Barangay Poblacion Tikit, Cotabato, dakong alas 6 ng gabi kagabi at pagkadiskubre sa isa pang IED malapit sa tower ng NGCP sa Pagalungan kahapon, nanawagan si Cotabato Governor Emily Lou Mendoza na manatiling kalmado ngunit mapagbantay ang lahat. Sa report ni Lieutenant Colonel Aude Edralin, Commander ng 7th Infantry Battalion ng Philippine Army na nakabase sa Tikit, Cotabato, sinabi nitong lula ng isang motorsiklo ang dalawang lalaki na pinaniniwala ang may dala ng sumabog na IED sa Tikit, kung saan sa kanila mismo sumabog ang bomba at sanhi ng kanilang kamatayan. Kinilala ni Edwin ang mga nasawi na sina Asraf Muhammad, 28 anyos, residente ng Barangay Balatican, Tikit, at Jomar Palaguyan, 27 years old. Patay on the spot si Muhammad habang dead on arrival naman sa Kabakan Medical Hospital si Palaguyan ayon pa sa report. Isang sibilyan rin ang tinamaan ng shrapnel na sumabog malapit sa isang convenience store na kinilalang si Froilan Hera, 36 years old ng Tikit. Ayon kay Edralin, ito na ang ikatlong pagsabog ng IED sa bayan ng Tikit mula nung nakalipas sa linggo, ngunit sa ikatlong pagkakataon ay may suspected bomb couriers ang nasabugan ng bomba. Samantalang isang IED naman ang natagpuan sa may tower ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa may Pagalungan na mabuti na lamang agad na diskubrihan ng mga sibilyan at hindi ito sumabog. Kaugnay nito, sinabi ni Governor Mendoza sa lahat ng Cotabateño na huwag magpanik at sa halip ay panatilihin ang pagiging kalmado. Nanawagan din ng gobernador na maging mapagbantay ang lahat at makipag-ugnayan sa otoridad sa anumang mababantayang kaduda-duda mga individual o mga bagay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Pengalinyo, Radyo ng Bayan, Davao.